Walang preno ang motorcycle taxi companies gaya ng Move It para masigurong ligtas ang biyahe ng mga pasahero. Kasabay nito ang pagsusulong nila na tuluyang maisabatas ang motorcycle taxi program. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Pinaigting ng Move It ang safety features ng motorcycle taxis nito. Sa huling bahagi ng 2025, maglulunsad sila ng isang audio protect feature na nagre-record ng pag-uusap ng rider at pasahero na pwedeng gamitin kapag may reklamo o aksidente. Mas palalakasin din ang iba pang features gaya ng trip tracking. Isa sa mga laging idinidiin ng mga motorcycle taxi company ay ang kaligtasan. So kung makikita nyo sa akin likuran, ito yung training course ng Move It kung saan dito sinasala yung mga rider sa kanilang kaalaman pagdating sa pag-operate ng mga motor sa lansangan. Lahat ng riders namin, aside from dito, sa first step nila ng pagpasok, nire-retrain namin sila. So, maaaring sabihin na lahat sila, sa loob na isang taon, nag-undergo ng retraining. Ang mga safety protocol na ito ang siyang pinakikita ng Move It at ng iba pang motorcycle taxi company para ganap na maipasa sa Kongreso ang tuluyang pag-legalize sa operasyon ng motorcycle taxi sa buong bansa. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation na magpapalabas ito ng Department Order para payagan ang mas maraming motorcycle taxi sa kalsada habang naghihintay pa rin ang batas mula sa Kongreso. Sa legalization pa lang, yung ating mga operators, hindi tayo ma-inundate hindi tayo mapupuno ng mga problema sa mga operators na scrupulous na tinatawag or yung mga nananamantala. Kasi nga, yung gusto namin na maligal na, sila mismo nagpapatagal. No, from 17 Congress, 18 Congress, 19 Congress, ngayon 20th na. May mahigit 14,000 riders sa Metro Manila ang Move It at tig 3,000 naman sa Cebu at Cagayan de Oro na kasalukuyang pilot areas ng MC Taxi Program. Ayon kay Jacinto, karaniwang bumababa ang dami ng riders kapag holiday season. Kaya malaki rin ang pangangailangan na mag-replenish ng mga rider, palatandaan ng kontribusyon ng MC Taxis sa job opportunities sa gig economy. Hindi lang naman sa Metro Manila nangangailangan ng MC Taxi. Yung mga karatig o kalapit na mga lugar, halimbawa, Pampanga, Bulacan, Batangas, Quezon, lahat yan nangangailangan. Ngayon, hindi natin siya mapapalaki hanggat wala yung batas. Sabi ng Move It, inaasahang magiging maganda ang 2026 para sa motorcycle taxi industry habang mas marami pang pasahero ang umaasa sa mga ganitong transport options para mas mapadali ang biyahe. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.